I sold my innocence to a demon. Chapter 23. Stolen First Case. Should I kick him on his legs or just punch his stomach? Desperada na akong makaalis dito sa kadahilanang hindi ko na magawang makahinga ng maayos. The younger crows looked at me as if I was a little kid who missed with his dog. Alam niya yung tipo na naiirita at nahihiwagaan. Ganoon ang mga titig na binabato sa akin ngayon ni Sion. Kanina ay tila isang misteryosong art piece, ako ngayon naman ay isa ng bata. Hay, isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan ko bago ko hinawakan ang laylayan ng suot niyang tuxedo. Nagtataka niya iyong tinignan, ngunit nananatili akong nakasimangot bago hinila-hila ang tuxedo niya. What's your problem? Ang malaanghel nitong boses ang umalingaw-ngaw dito sa buong banyo. Nakakapagtataka talaga. Aalis na ako, kailangan ko nang pumasok sa room. Asik ko bago muling hinila-hila ang dulo ng tuxedo niya. Ang tangkad niya, hindi ko magagawang masampal siya pag may ginawa siyang kagaguhan. Kaya naman, muli sa dulo ng tuxedo niya ay naglakbay ang aking kamay papunta sa collar ng suot niyang turtleneck. Pang-upa ang outfit niya. Hindi tulad ni Xavier na malabos talaga ang permahan lagi. Sion puff his cheeks bago ako nito binigyan ng isang malutong na irap. Talaga siya pa ang may ganang umirap. Ako kaya itong ginawa niya ng masama. Pinanturuan at sinulatan niya ng kung ano-ano yung gate ko, tapos may pinatay siya sa mismong harapan ko. Nakakalimutan mo ba yung utang mo sa akin? Masungit na litanya ng lalaki. Napamaywang pa ito na animoy sisermonan niya talaga ako. Utang? Oo nga pala, noong araw na pinatay niya yung lalaki. Nagmamakaawa ako na gagawin ko ang lahat para lang mabuhay ako. Hay, bakit ko ba ginawa iyon? Pwede ko na lang bang bawiin iyon? Papayag na lang ako na patayin niya. Puni ng tapang kong sinalubong ang matatalim na titig ni Sion. Napabuntong hininga nga ako muli bago kinuha ang kamay niya at inilagay ito sa liig ko. Nagulat ang lalaki at napaawang ang labi niya nang mismong ako na ang nagpulupot ng kamay niya sa aking liig. Isang kamay lamang ito, ngunit halos masakop na ang aking liig. Nagtataka siya kung bakit ko ito ginagawa. Napapagod na kasi ako. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko o kung saan ako lalagay. I can stand with these stones on my back. Magagawa ko bang makita si lamamang at tatang na nasa hospital at nag-aagaw buhay? Magagawa ko bang panuorin ang mga kapatid ko na maghirap? Hindi ko makakaya at hindi ako mabubuhay ng ganito. Hindi habang buhay ay matapang ako. Tao lang din naman ako, pinipilit na maging masaya at napapagod. Patayin mo na lang ako, walang kabuhay-buhay kung wika. Hindi ko magawang salubungin ang mga titig niya ngayon, kaya naman mas minabuti ko na lamang sulyapan yung mga paa ko. Ayaw nang lumabas ng mga luha ko, siguro ay tulad ko, pagod na rin ang mga ito. Nanlalamig ang kamay ni Sion at malambot ito. Nakakaiya naman ikumpara sa mga kamay kong singtigas ng gaspang na ng bato. Walang umiimik sa aming dalawa. Walang gumagalaw at ang mas nakakatakot pa doon ay ang unti-unting paglakas ng paghinga niya. Hala, anong nangyayari sa kanya? May hika ba siya? Hinahabol ni Sion ang hininga niya dahilan upang mapatingala ako. I was shocked when I saw how mad he is. Magkasalubong ang makapal na kilay ng lalaki. He kept on gritting his teeth while still throwing daggers at me. Sunod-sunod akong napalunok at nanliit dahil sa titig na binibigay ng lalaking nasa harapan ko. Ano bang problema niya? Sila na mismo ng kapatid niya ang gustong pumatay sa akin, di ba? Heto na at nagpipresenta ako, pero nagagalit pa siya. Unti-unting humihigpit ang pagkakahawak ni Sion sa liig ko. Heto na, sandali lang, sakit. Mawawala din ang sakit sa oras na mawala na ako. Nanlaki ang mga mata ko
at wala akong ibang nagawa kundi ang mapasigaw nang bigla akong ibalibag ni Sion pasandal sa pinto ng CR. "How could you ordered me to kill you?" His voice roared, tila isang kidlat na lakas ang salitang lumalabas sa bibig niya. Nanginginig ang mga kamay ko nang subukan kong abutin ang pisngi niya pero bigo dahil mismong ang lalaki na ang lumayo. He's mad and I don't know why. Wala naman akong ginagawa sa kanya. As a matter of fact, pibor sa kanila itong hinihiling ko. Di ba kaya ako gustong bilhin ng kuya mo ay para patayin ako? I asked helplessly. Nakakatawa ba ang tanong ko? Bakit siya tumawa? Mas lalong naging nakakatakot ang mga mata ni Sayong ngunit hindi tulad kanina ay mayroon ng nakaplaster na nakakatakot sa ngisi na sa kanyang mukha. Pabalibag akong binitawan ng lalaki kaya naman hindi ko maiwasan ang mapahiga sa malamig na sahig nitong banyo. "You're really dumb. What is your IQ?" Tanong ni Sion habang nandyan pa rin ang nakakakilabot niyang ngisi. "This isn't about my IQ level. I'm asking you to kill." Punong-puno ng pagtitimpi kong sigaw sa lalaki, ngunit hindi ko na rin nagawa pang tapusin ang sasabihin ko nang bigla na lamang lumuhod si Sion. My eyes widened when he cupped my chin. Nilapit niya ang mukha sa mukha ko na animoy may interesanting bagay siyang makita sa aking mga mata. "I'm afraid," natatakot ang lalaking ito. "I shouldn't talk to him." Bakit ba kinausap ko pa siya? Mas lalong inilapit ni Sion ang mukha sa mukha ko hanggang sa mga ilong na lang namin ang nagsisilbing harang upang magtagpo ang aming mga labi. I can smell his breath. It smells like mint and chocolate. Nakakawala sa wisyo ang posisyon na ito. Ngunit mas nakakawala sa wisyo ang mga mata niyang tila aphrodisiac na may kakayahang mang-akit ng kung sino. "If you're that smart, you won't be thinking about death. Sa tingin mo ba magugustuhan kong malagay ng dugo mo ang mga kamay ko?" He let out a deep and sarcastic laugh before saying these words. "These words that aim to break my heart," he's right. Bakit ba iniisip ko na mamatay na lang? Ibinaba ng lalaki ang mukha niya at itinaas ang tingin ko gamit ang kamay niyang hanggang ngayon ay mahigpit ang hawak sa aking panga. Nilapit na Sion ang mukha niya sa liig ko kaya hindi ko na napigilan ang sunod-sunod na mapalunok. This, this should be stopped. Hindi ko gusto makasama ang lalaking ito. Nakalimutan ko kung anong klaseng tao siya. Urgh, Apple paano mo nagawang kalimutan na ang lalaking ito ang tinulungan mo ngunit ginantihan ka ng death threat? Doon pa lamang ay dapat nilayuan ko na ang mga krus ngunit I can't deny the truth. I need them to survive. I've been thinking about Xavier's offer. What if I accepted his offer? I would rather kill a beast than to kill a coward like you. Mahigpit kong naikuyom ang aking mga kamao at bago ko pa man naramdaman ang labi ni Sion sa aking balat ay binunyag ko na ang pasabog na kagabi ko pa pinag-iisipan. Papayag na ako sa offer ng kuya mo. Nanginginig ang boses at nanghihina kong asik na nakapagsinghap kay Sion. Nakakagulat, di ba? I'm accepting Xavier's offer dahil nakikita kong maaari itong maging solusyon sa napakalaki kong problema. This is a dangerous decision. Buhay ko ang nakasalalay dito pero wala na akong pakialam dahil mas may pakialam ako sa mga taong nasa paligid ko at umaasa sa akin. Their lives matter more than mine. I can go walk with a broken dignity but I can't go walk without my family. Yes, I would rather die in the hands of Xavier knowing that he will help me with my problems. Isang matamis na ngiti ang binigay ko kay Sayo nang magkapantay muli ang mga mukha namin. I thought he's going to celebrate it. Akala ko ay sasaya siya sa desisyon ko ngunit kabaliktaran pala. I was shocked when he crossed his lips on mine and pinched my cheeks as hard as he can. Nanggigigil at naiinis ang bawat galaw niya. Sinusubukan kong kumawala ngunit mas malakas ang lalaki sa akin dahilan upang manghina
na lamang ako habang patuloy na sa pagtulo ang aking mga luha. I found you first. He roared nang mapagdesisyonan kong iwan ang aking nangangapal na labi. No, no, Sayon, mali ka. Ang kuya mo ang unang nakakita sa akin. Chapter 24. Two fish, one cage. Walang nagsasalita sa amin. Nananatili akong tahimik at ganoon din siya. Walang kahit na anong salita ang kumawala sa amin dahil ko rin naman alam kung ano ang sasabihin ko. After he kissed me, he punched the wall and dragged me out of that comfort room. Wala na akong lakas upang makapagprotesta pa nang hilahin niya ako papunta dito sa isang opisina sa university. He looked so mad, para akong nasa harapan ng isang bata na inagawa ng candy. Kasalukuyan akong nakaupo dito sa gilid habang pinapanood ang lalaki na pabalik-balik lamang ang lakad. Who could you choose? Pagbabasag ni Sayon sa katahimikan. Tingin niya ba sasagot ako? He took my first kiss. Akala ba niya ayos lang sa akin yun? Pinoprotektahan ko ang unang halik ko dahil isa iyon sa mga gusto kong irigalo sa lalaking nakatadhana sa akin. Napakahalaga niyon sa akin, hindi ko siya mapapatawad. Unti-unting nangilid ang mga luha ko bago ko tinaliman ang pagkakatitig kay Sayon. He stopped from walking. I hate you. Madiin kong bigkas, umaasang sana ay matatalim ang mga salitang binibitawan ko. I wanted to punch him, slap, or hurt him, but I just can't. Hindi ako binuhay ng mga magulang ko upang maging agresibo. From this emotionless stare, nalagyan muli ng isang nakakakilabot na ngisi ang mukha niya. Thank you, he said before chuckling. Demonyo siya. Sinong matinong tao ang magti-thank you matapos mong sabihan ng I hate you? Ganito ba talaga siya kabaliw? Parang kahapon lang mukha pa siyang inosente at mahina. Tila isang maamong tupa na pinagtulungan ang mga big bag wolves. Hindi ko naman alam na yung tupa pala na nakita ko noon ay tinulungan ko ay isa palang demonyo. Nawala muli ang ngisi sa mukha ni Sayon. Tahimik at seryoso itong umupo sa swimming chair niya. Tila siya isang boss na naninirmo ng empleyado niya ngayon. Kung susuriin kasi ang buong opisina kapansin-pansin na konti lang ang gamit dito. Parang nasa opisina ang pakiramdam lalo na at malamig dito dahil sa aircon. Be mine and I will give what you desire. Ginalaw-galaw niya ang upuan niya habang matiin, parang nakamasid sa akin. Binibigyan niya rin ako ng offer tulad ng sa kuya niya. Ano na naman bang pumasok sa isip ng lalaking ito? Napakahalukip-kip ako bago ko pinag-ikis ang aking mga hita. Give me my freedom. Taas ang isang kilay kong utos sa lalaki, ngunit napapalatak lamang ito sa bay-iling. Aside from that, of course, everything daw, pero hindi pwede ang freedom. Napataas ang isang kilay ko at muntik na akong napabuga ng hangin nang gayahin ako ni Sayon. He also crossed his arms and continued watching me as if I'm a cute little experiment rat. Choose me. I'm cooler than my brother. Muli pang wika ng lalaki. Cooler? Kung tutuusin para ibang babae, napakaswerte ko dahil 2 krus na ang nag-o-offer sa akin pero hindi naman ito ang gusto ko. Hindi ito ang pinapangarap ko. Tanging dahil lang sa pangangailangan kaya kinukonsidera kong pumayag sa offer ni Sayon. Napabuntong hininga ako nang maalala kong paano ako nagka-breakdown kanina. Ang utak kasi ng tao ay parang lobo. Sa oras na mapuno na ng hangin, lalaki ito ng lalaki hanggang sa pumutok. Yung nangyayari kanina sa akin sa CR, normal lang yon, lalo na at napakarami kong problema. Would you rather choose him? Tanong muli ni Sayon, ngunit ngayon ay mababakas na ang lungkot sa maamon niyang mukha. I'm still thinking about this. I will give you everything. I won't hurt you nor put you in a dangerous situation. Dagdag pang sabi ng lalaki na ngayon ay hindi na nakasandal sa sandalan ng swivel chair niya.
Those deadly eyes become innocent and fragile. Parang magic at biglang nawala iyong mabagsik na sayon. Papaanong nangyari iyon? Hindi na rin ako natatakot at kinakalabutan sa way ng pagtitig niya. Bigla kasi iyong nag-iba na tila ba hindi na demonyo ang kaharap ko. Para na siyang anghel sa paningin ko ngayon. Hala, paanong nangyari iyon? We will be friends and I will take care of you and your family. His offer is tempting but kung pipiliin ko siya, paano si Xavier? Napayuko ako nang muling bumalik sa isip ko ang imahe ni Xavier na nakalupasay sa sahig at napapaligiran ng dugo. That cold man sacrificed himself just to protect me. Yung lalaki na yon ang magtatanggol sa akin laban kay Clarice. At saka sa totoo lang, niligtas niya ako doon sa bar. Kung hindi siya ang bartender na nandun, baka may nangyari na sa aking hindi maganda. He helped me in way na hindi iyon mapapansin ng ibang tao. Wala sa sarili akong napahawak sa tungki ng ilong ko kung saan dumikit ang malambot na labi ni Xavier. Now, just thinking of him, my heart starts to pound faster and faster. Hindi ako makapaniwala na kayang gawin ito ni Xavier sa akin. I can remember every little and specific details of his face. The way he puffed his cheeks whenever he's bored. Kung paano siya ngumingiti sa mga customer sa bar. Kung paano nalulungkot ang noon niya sa tuwing maiirita at maiinis siya. Nakakatakot na talaga itong nangyayari sa akin. Kinukulam na ba ang lalaking yun? Nag-init tuloy ang pisngi ko at wala nang nagawa kundi ang mapailing bago muling tinignan si Sayo na nagtatakang ngayon. Sige, hindi kita babawian ngayon dahil sa paghalik mo sa akin pero sa susunod na magandang kondisyon na ako. Sisiguraduhin ko talagang masisipa ko siya doon sa gitna niya. Hindi naman siguro masamang manakit ng kahit konti lang. Hindi na rin naman na masagana ang pakiramdam ko, kaya dapat siguro ay bumalik na ako sa klase. Napatayo ako at napangiti kay Sayon, just like that my suicidal thoughts began to vanish. Okay na ulit ako. Okay na ako. Yun na lang ang sinasabi ko kay Sayon bago ako lumabas ng opisina niya. Bago ko tuluyang maisara ang pinto ay tumigil muna ako at saka pasimpleng sinulyapan siya. He's the first and my choice. Nang makarating ako sa classroom ay balik normal na ulit. Hindi ko na lamang pinansin pa si Clarice at tinuuna lamang ang pansin ko sa mga lessons and activities. This is my top priority after all. Matapos sa klase ay pumasok na ako sa trabaho ko sa butik. Habang tumatagal, nararamdaman ko na talaga ang pagbigat ng pakiramdam ko. Sumasakit na rin ang ulo ko at bahagyang napapaubo at napapasinghot. Wah, hindi ito ang tamang panahon para magkasakit. Talagang nakikisabay pa ang katawan ko. Sa buong araw ko sa butik, puro pang-aasar nila Ma'am at Red ang naririnig ko. Tahimik naman si Danica sa pasimpleng kumakain ng mangga sa paligid. Nasa labas na naman kasi si Xavier kaya hito at masigla na naman si Red. Nakasandal ang lalaki sa glass wall, nakasuot ng simpleng black turtleneck at itim na pantalon. He kept on tossing his phone at nang magsawa ay nakapamulsa siyang humalo sa mga tao na animoy isang bata na walang pakialam sa mga nangyayari. Akala namin ay hindi siya babalik. Bumili lang pala ng avocado ice cream ang bata. Pinapak niya iyon at hindi ko alam kung nag-iinggit o talagang trip niya lang pero humarap pa siya sa amin habang kinakain yung ice cream na binili niya. He licked and bit the spoon na parang lollipop. Yun ay hindi kutsara na merong ice cream. Hindi ako nakakatakam dahil ang totoo niyan, mas lalo lamang akong natataranta seeing him like that. Creates a feeling that most woman wants to avoid. Sabi ni Red, siniseduce lang daw ako ni Xavier. Ano ba yung seduce? Ang alam ko sa Tagalog ay nang aakit. Yun. Pero bakit naman ako aakitin ni Xavier? Nakanguso ako lamang na pinapanood ng bata
at sa buong oras na dinidilaan at kinakagat niya yung kutsara, halos magkumpulan na yung mga babae sa labas. Walang pakialam si Xavier dahil sa akin lang nakatuon ang pansin niya. Kung iinggitin niya ako dahil may ice cream siya, well, hindi ako natatakam kasi nilalamig niya ako at hindi maganda ang aking pakiramdam. Naiiling na lamang akong napabalik sa trabaho ko. Gusto na akong pauwiin nila ma'am dahil mukhang nakikita nilang hindi maganda ang pakiramdam ko. Pero kailangan ko kasi ang ex. Speaking of pera, andito na sa harapan ko ang magbibigay sa akin ng pera. Ano bang kailangan kong sabihin para malaman niyang payag na ako sa offer niya? Muli kong tiningnan si Xavier sa nakanguso na ngayon habang mabilis na inuubos ang ice cream niya. Papag-isipan ko muna kaya. Baka naman pangungunahan lang ako ng problema ngayon. Habang iniisip ko lang ito ay sumasakit lang lalo ang ulo ko kaya dapat iset aside ko muna ang problemang ito. Matapos ang trabaho ay nagpalit na ako ng damit at kinuha ang mga gamit ko. Sakto lang dahil ang totoo ay hindi ko na kaya. Kita-kits bukas, huwag kayong malilate. Masayang paalam ni Red habang naglalakad na ang babae papunta sa motor niya. Ingat, sabay naming wika nila Ma'am at Danica. Ako pa, magaling yata itong sumakay. Puno ng kapilyuhan talaga si Red. Kumindat pa sa amin ang babae bago humarurot paalis sakay ng napakalaki niyang motor. Sumabay ka na sa akin, Apple, aya ni Ma'am. Malayo pa yung apartment ko sa bahay niya kaya kahit hindi ko na kayang mag-commute ay kailangan ko pa rin nakangiti akong umiling kay Ma'am. Okay lang po ako, Ma'am. May pupuntahan pa po kasi ako. Pagsisinungaling ko. Napakunot ang noo ni Ma'am bago binuksan ang pinto ng kotse niya. You sure? Hindi ka mukhang maayos. Hala, ayaw kong mag-alala si Ma'am kaya kinakailangan ko magsinungaling. Ayos lang po ako talaga. Ma'am, hindi lang po ako nakapagpalagay ng lipstick gloss ko. Mukha pong maputla ang labi ko. Nagsisinungaling na naman ako. Wah, may purpose naman ito kaya siguro okay lang. Sinuri ako ni Ma'am mula ulo hanggang paa. Akmang magsasalita muli siya nang biglang tumunog ang cellphone niya. Sinulyapan niya iyon ni Ma'am at pansin ko ang pagkunot lalo ng noo niya. Sino kaya yung nag-text? Sorry Apple, may kailangan pala akong puntahan. Mag-iingat kayo. Nagmamadaling wika ng babae bago ito sumakay ng kotse ay humarurot paalis. Kami na lamang ni Danica ang nandito kaya sinulyapan ko siya ng kukumute lang din siya. Kagaya ko pero magkaiba ang daan ng mga apartment namin. Sige na Apple, uuwi na ako, mag-iingat ka. Malambing ang boses na paalam ng kaibigan ko. Sige, ingat, sagot ko pa sa kanya. Nagsimula na ako maglakad papunta sa sakayan ng motor, ngunit magkakailang hakbang pa lamang ay umikot na ang aking paningin. Wag naman sanang flu. Kinusot ko ang mga mata upang magising, ngunit napatigil din ako nang bumunggo ako sa isang matigas ngunit mabangong bagay. May pader na nakaharang. I opened my eyes and was dumbfounded when I saw a tall man looking at me seriously. He still looked so gorgeous kahit na hindi maayos ang buhok niya. Xavier, magpapatuloy ang chapter 25.